finally here. Medyo kinakabahan ako. So, magbo-board ay mag-check-in. Nag-check-in na pala ako. So, idadrop lang natin yung ating luggage. So, yeah. I hope everything is good. Nakabahan ako dahil sa luggage. So, ayan guys. It's finally happening. Nakapag-check-in na ako. At saka, drinap ko na yung aking luggage. So, ngayon, pupunta na lang tayo ng security. Kabadong-kabado ko kanina kasi nga, akala ko ma-over baggage ako. Although, winayin ko naman yung mga luggages ko ng matindi. But anyways, magsi-security na tayo. Wait lang, kukunin ko yung aking passport. So, eto na nga guys. Today is the day that we are saying goodbye sa Canada. Temporarily lang naman. So, uwi muna tayo ng Pilipinas for a few months. Kailangan lang nating mag-reset, ganyan-ganyan, at makaalis na dito sa Canada. Kasi medyo parang tumatagal na ako dito. February pa yung last na alis ko. So, feeling ko talaga kailangan ko nang umalis ulit. Wrong timing lang kasi nga summer. So, medyo madaming ganap. Ang kaso, eto naman yung nakaschedule na flight ko. Ewan ko ba kung bakit ini-schedule ko siya ng summer. But anyways, ayun na nga, today yung ating flight. So, super aga ako na nagpunta dito sa airport. I think nandito na ako ng mga 3 hours before nung aking flight kasi ang dami kong nakikita sa social media na parang super hectic nga daw dito sa airport, ganyan, kasi may construction, kasi may ginagawa sila. Ang kaso, dire-diretso, yung biyahe din namin dire-diretso, mga 20 minutes or less, or 25 minutes, parang ganun, but less than 25 minutes yung biyahe namin from bahay hanggang dito sa airport. Tapos, since nakapag-check-in na ako online, super bilis lang din nung nag-drop off ako nung aking luggage, mga 5 minutes lang, or even less, wala nang mga masyadong tanong-tanong. Yeah, so I'm very thankful for that. And meron talaga akong oras na nakapag-relax muna dito sa airport, ganyan. Tapos actually yung security, super bilis lang din. So, usually ganoon naman talaga. Kaya nga nagulat ako dun sa mga nakita ko. Hindi pala totoo yun. But anyways, okay pa din na maaga ako. But for today, I'm super excited kasi nga first time ko na mag-Emirates. Ganyan. So, natsyempohan ko na medyo bumaba yung presyo ng mga ticket nila kasi nag-book ako nung time na merong may war. So, super baba nung mga flights nila. Medyo nagdalawang isip pa ako nun kasi what if hindi matapos yung war, 'di ba? Pero nag-take risk ako kasi gusto ko talagang matry yung Emirates. So, this is the right opportunity. And so far, super smooth lahat-lahat ng mga bagay-bagay dito sa airline na to, from check-in, even doon sa counter nila, super dire-diretso. Walang masyadong mga aberya. Unlike sa Air Canada na ang dami nilang mga tanong, tapos super strict sila when it comes to luggage, yung weight nung luggage. Dito wala naman. Although hindi naman ako over baggage, kahit na actually nag-over baggage pala ako dun sa hand carry ko kasi yung hand carry, ang allowance is 7 kilos, tapos 8 kilos ako. Pero hindi na nila pinansin kasi I think okay naman yung check-in ko. 22 kilos lang siya. Ang allowed is 23 kilos, which is yung normal pag economy. So, yun siya. Super, super smooth. Tapos, nag-check ako dun sa app nila, yung Emirates. Super na gandahan lang ako kasi halos na makikita mo talaga yung itinerary mo doon, lahat, and also yung food, yung menu nandun na siya. So, hindi ko alam sa ibang airlines kasi never ako nag-download ng app ng ibang airlines. Ito lang talaga yung first kasi nga super excited ako matry mag-Emirates, and dun lahat talaga from yung
ang tawag dito, yung papunta ng Pilipinas tapos yung pauwi. And feeling ko, ano, parang medyo madali, tama ba yun? Kasi ang flight ko is from Montreal, diretso na ako ng Dubai. So 9 hours siya something. And then from Dubai naman, diretso na ako ng Manila. So parang mga 8-9 hours din. And then hindi masyadong matagal yung layover ko sa Dubai. So super okay. Ayoko na kasi na transfer pa. Okay lang yung isa na transfer para at least magalaw-galaw mo yung mga paa, ganyan. Yung pabalik, yun yung medyo hectic. Kasi Manila to Dubai ako, ilang oras yung layover ko doon. Tapos, hindi diretso dito sa Montreal yung flight ko. Ang tawag dito, mag-layover pa ako ng Air Canada. Yun lang yung parang hindi ko napansin nung nag-book ako. Toronto, tas Air Canada na siya papunta dito sa Montreal. So, sayang, pero okay lang kasi gusto ko talaga yung long layover sa Dubai. Pinili ko talaga yun para makapag, side trip. But yeah, I'm super excited sa ating Emirates and na-excite ako sa quality ng food kasi oh my god, yung pagkain sa Air Canada, sawang-sawa na ako, parehas lagi yung kanilang menu. So, tapos sa luggage, parang nagbawas na yung Air Canada. Parang isang check-in na lang na 23 kilos. Whereas dito sa Emirates, 2. So, isa yun sa mga nagustuhan ko. But anyways, ayun na nga. Meron na lang akong ilang oras before check-in. Before mag-board. Parang meron akong 30 minutes tas magbo-board na. Kanina pa ako nakatambay actually dito. Inayos ko yung aking luggage. Transfer ko yung laman nung backpack ko dun sa hand carry ko para magaan. And yeah, mag-relax lang muna ako dito. And then after that, magbo-board na tayo. So, I'll try na i-vlog yung aking flight as much as I can. Pero feeling ko, bagsak ako, tulog ako for the entire flight. Kasi girl, wala akong tulog. Kasi nga, ewan ko ba, hindi ako na-excite dito sa biyahe na to, dito sa trip na to. Kaya hindi ko na malayan yung araw at saka yung oras. So, ang ending, puro last minute. So, ang flight ko is Sunday. Nagbili lang ako ng pasalubong Friday ata o Thursday. Hindi ko na maalala. Tapos, Saturday, naghabol pa ako ng mga konting pasalubong. And then, Saturday night, doon lang ako nag-empake. So, super haggard. Wala na akong tulog talaga. I think meron lang akong tulog na 1 oras. Then, after that, nagising na ako. So, feeling ko talaga tulog ako mamaya sa flight. But, yeah, yun lang yung ating But, yun lang yung ating update. Medyo matagal na rin akong walang upload kasi nga super busy. So, I hope that you enjoy yung ating video and samahan nyo ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Bye! So, yan na yung ating flight. Nag-aantay na lang tayo dito. So, ayan, nag-aantay pa rin tayo. Medyo na-delayed yung aming check-in ng mga 15 minutes. Pero, relax pa din. Naayos ko na yung aking relax pa din ako at hindi tayo magmamadali. Yung mga kasama ko, nakapila na sila. Pero ako, ayaw ko nagpipila kasi naka-reserve naman yung upuan natin, diba? So, yeah. سوف نبدأ الآن التحضيرات. عادتكم وضمان استمتاعكم بتجربة التميز الإكسترا de votre vol Emirates. Cette vidéo présente des consignes de sécurité.
Good morning, everybody! So, ayan na nga. It's the next day. Hindi ko na na-document ng bonggang-bongga yung aking biyahe kasi super hectic siya. Parang more than 24 hours ako na nasa biyahe. Mali yung una kong nasabi. Akala ko yung Montreal to Dubai is 9 hours. 13 hours pala siya. So, sobrang hectic. So, super pagod na pagod ako. Tapos, a little bit of layover doon sa Dubai, mga 2 hours ata, 2 hours 30 minutes. And then after that, 9 hours from Dubai dito sa Manila. So, super late na akong naka-land dito sa Manila. Parang mga 10:15 p.m. na kami nag-land. Yeah, so that's yung recap nung ating biyahe. But anyways, I'm here sa aking hotel dito sa Makati, and wala talaga akong plans today because I have work mamayang gabi, and because of yung time difference, yes, gabi yung aking work, 9 p.m. hanggang 5:30 a.m. So, I want to parang relax, magpahinga before yung work. But at the same time, I want to take advantage of today. Kaso maulan siya, guys. So, wait lang. Ito yung aking view from aking hotel. Super ganda, super peaceful. Actually, kanina pa ako nakatingin dito. Diyan, nag-coffee ako dyan. And by the way, it's almost 11 a.m. na. So, super aga ko rin na nagising. Natulog ako mga 2 a.m. ata, pero nagising ako ng mga 5:30. So, nag-a-adjust pa yung katawan ko dun sa time difference. Then after that, nag-breakfast na ako and then nag-gym. So, maybe tomorrow, yung next na video natin, ipapakita ko sa inyo yung parang routine ko, bago kong routine since nandito tayo sa Pilipinas, bagong morning routine. Temporary lang. Feeling ko magbabago siya ulit pagdating ko ng Baguio. But anyways, quick room tour muna tayo. So, ito yung ating parang view. Nasa 8th floor tayo, pero parang hindi siya ganun kataas tignan, no? 8th floor na to. Hindi ko alam kung ito yung pinakamataas na dito sa hotel na to. But anyways, ito yung ating workspace. So, dyan ako mag-work. Nilagay ko na yung aking laptop para naka-ready na siya. Ayusin ko na lang tong mga kung anik-anik ko dyan, yung travel bag ko, yung mga luggages ko nandyan. Ito na yung aking bed na super comfy talaga. And nandun na yung aking work laptop. Hindi ko pa siya nakukonect sa wifi nila dito. But, ito yung isa sa mga favorites ko dito sa hotel na to. So, meron silang complimentary water, meron silang Nespresso, and lahat yung mga yun may bayad siya, guys. So, lahat to. Meron silang chocolates, rum, and then, eto mga dried fruits ata. Tapos, eto yung kanilang mga presyo. I-post nyo na lang kung yung interesado kayo. But I really like yung setup. And then, yung fridge naman nila. So, eto by the way, it's just lahat yung mga glasses and all. But eto din yung mini fridge. So, lahat din yung mga yan, meron silang bayad. Akin ito, itong water. Well, akala ko water siya nung nabili ko siya dun sa convenience store sa airport. Hindi pala. Para siyang energy drink, something like that. Or something, basta ganun. And then, meron silang beer. Natitempa ko mag-beer, pero wag na lang. Anyways, so that's that. And pinaka-favorite ko dito sa room, oh by the way, yan yung ating isang luggage kasi dalawa yung luggage ko. And ito yung ating mirror. And alam nyo, meron akong mistake na na-realize ko lang kanina. Wala pala akong mga dalang damit. Ang laman ng mga luggages ko, puro pasalubong. To the point na wala pala akong damit. Puro mga pang gym lang yung dala ko. So yeah, but punta tayo dito sa toilet. So yeah, ito yung favorite ko talaga dito sa toilet. Oops, yung shorts ko nakalagay pa nun. But anyways, super laki yung bathroom nila. And syempre, magulo na ako, diba? Lahat na dyan yung mga gamit ko. Hindi ko pa pala
na ano yung mga amenities nila. Pero meron silang ito, nail care kit, comb shaving kit, dental, tapos shower cap, and then cotton pads. So nice. Like, it's very, very fancy. I like that. And water, and yung mga skincare ko nandiyan na siya. And lahat pala nung mga shower gels nila, shampoos and all is from this brand, which is a very good brand. Le Labo, yun ba yun? So yeah, ayan siya. Tapos merong bathtub. Feeling ko gagamitin natin to kahit isang beses lang kasi 1 week ako dito sa hotel na to. So, kailangan natin siyang i-avail. Nandun yung kanilang mga robes. Ito yung shower na wala pa akong 24 hours dito pero mga ilang beses ko nang nagamit. And then yan lang yung toilet. So I really like yung toilet kasi super spacious niya. Although mag-isa lang naman ako pero super maganda siya. So if you're traveling with somebody, it's even more better. Pero I don't know, like, if it fits for 2 people. Pero, yeah, I mean, it's big. Diba? Tapos, eto yung bed. I think, king size ba to? I forgot. King size or queen size ata. But I think it's king size. And then, yan lang yung ating side table. So, yeah, that's our room. And, ngayon naman, magpupunta ako sa mall kasi, apparently, merong private access, parang tunnel papunta na from dito sa hotel papunta doon sa sa mall. And by the way, nandito ako sa Fairmont, Makati. And maraming malls, nag-search ako kanina sa Google Map, maraming malls na malapit dito. Kaso, medyo kinakabahan lang ako kasi wala akong umbrella. Although, merong umbrella naman dito sa hotel, kaso ang laki. Ayokong dalhin. Diba? So, doon na lang tayo pupunta sa mall. Tapos, gusto kong magtingin kung meron akong makitang mga damit na pwede kong mabili. Mainly, gusto ko yung mga cycling shorts. Kasi wala talaga. Isa lang yung nadala kong ganun. Apart from that, wala na akong damit. So, meron naman silang laundry service dito sa hotel. Kaso, chine-check ko yung price kanina. Medyo OA for me. Parang joggers, mga 500 pesos something. Like, no. Kakain na lang ako. Gagamitin ko na lang sa pagkain yung 500 pesos ko, di ba? But anyways, yeah, we're gonna try to enjoy our day. And then after that, uuwi na ulit ako dito sa hotel and matutulog before yung aking work. So, I'm going to take you guys with me. I'm gonna try to vlog as much as I can. Although I'm really bad. Kasi laging nawawala sa isip ko na nagva-vlog pala ako. Kasi hindi naman talaga ako vlogger. I'm just doing this for fun. But anyways, ayun na nga. Inom lang ako ng tubig. Samahan niyo ako. So, we'll see kung ano yung pwede nating magawa for our first day dito sa Philippines. Let's go! So, nandito na tayo sa mall. Pero, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. So, naglalakad lang ako. So, eto siya. Hindi ko alam kung anong tawag ng mall na to eh. So, yeah. Nail place. So, I think dun tayo pupunta. Good evening, everyone. So, a few hours later ulit, di ba? Galing ko talagang mag-update. But yeah, it's already 12 a.m. So, hindi na ako masyadong nakapag-vlog na nandun ako sa mall. Kasi after nung last na video ko, nakahanap ako ng nail place. So, ayan, pinagawa ko yung nails ko. Tapos, pedicure na rin ako. Then, after that, nag-lunch lang ako saglit, tas umuwi na ako dito sa hotel, tas nakatulog na ako. So, thankfully, nakatulog ako ng mga 3 hours ata, 3-4 hours. And then, after that, quick dinner lang din ako. Doon lang may malapit na 7-Eleven dito kasi mga 7 p.m. na ako mga 7:30 na ako nagising. Yung work ko is 9 p.m. So, wala akong masyadong oras na. But anyways, ayun nga, it's 12 a.m. So, nag-work na ako.
And yeah, yun yung ating recent update kung ano na yung mga ganap-ganap ko. Nakikita niyo yung itsura ko, super. Hindi naman ako inaantok, kaso pagod. Alam mo yun, like nag-a-adjust pa yung katawan ko dun sa time difference. Tapos, ang tawag dito, parang nasusobrahan na ako sa kape. Kasi parang parang nakalimang kape na ako agad. Oh my God, super nakakalimang kape na ako kasi kailangan kong gising para nga makapag-work ako. So, yun yung ginagawa ko. Tapos supposedly, gusto ko sanang tumakbo ng konti. Kasi nga, 24/7 yung gym nila dito sa hotel. Kaso parang naaano ako, parang wala akong energy. So, ang gagawin ko is magyo-yoga na lang ako kasi naka-lunch naman ako. 1 oras yung aking lunch. So, ayan na yung ating yoga mat kasi meron din silang yoga mat. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ko. So, anyways, magyo-yoga na lang ako para magising ako. And para meron akong energy kasi super heavy pa ng mga meetings ko after nito. Dire-diretso siya hanggang 4:00 ng umaga. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko in terms of yung energy ko para gumana pa yung mga brain cells ko. Kasi feeling ko okay naman ako when it comes to yung tulog. Kaya ko yun. Kaso, yung brain cells ko, yun yung hindi na gumagana. Kailangan nating maghanap buhay, 'di ba? So, anyways, yun yung ating update after kong mag-yoga, mag-work na lang ulit ako. And then after that, it's another day. So, I hope na-enjoy ninyo yung ating video na walang kakwenta-kwenta. Lagi talagang nakakalimutan kong mag-video. Tapos, hindi rin kasi ako ganun ka-confident talaga na mag-video. Ang tawag dito, sa labas. So, kinukuhanan ko lang yung mga kaya kong kuhanan. But at least ina-update ko naman kayo. But I'll make sure to improve for tomorrow. So, tomorrow meron ako naiisip na gawin. Ang bala ko kasi tomorrow is that tayo, parang morning, meron akong, yun nga, lalabas tayo para ma-enjoy naman natin yung few days natin dito sa Manila before ako umuwi ng Baguio, hindi lang puro work. Pero kailangan makauwi na ako ng mga 1:00 para makatulog ako. And then after that, work na ako ng 9:00. Kwento ko palang pala kasi nakakatawa kanina. Nakatulog ako ng mga 3 PM ata, ganun, or mga 4. Tapos, yung cleaning crew, ano ang tawag dun? Nagdo-doorbell pala sila ng nagdo-doorbell. Tulog ako. So, ilang beses ata silang pumasok. Kaso hindi nila ako magising. Eventually, mga 7:30 nga nung nagising na ako, may nagdo-doorbell ulit. So, nung pinuntahan ko, inaantay pala nila ako magising since nung mga 4 PM. Parang mga ganun. Kasi parang mga 3 times daw silang bumalik kaso tulog ako. Yeah, like, I don't know, nakalimutan kong ilagay yung do not disturb na dun sa door na sign. So, yun yung nangyari. Parang atat na atat silang maglinis. Ikakarating ko lang naman kagabi, so wala pa akong masyadong kalat. So, sabi ko na lang, tomorrow na lang. So, yun pa yung isang pinoproblema ko kasi hindi ko sure kung ano yung oras sila naglilinis dito. Usually nga hapon, tulog ako. So, pag ganung oras sila pupunta, maabutan na naman nila akong tulog at baka sabihin nila, anong babaeng to ginagawa niya? Tulog lang siya all day. But anyways, that's our update. So, thank you so much for joining me kahit na putol-putol yung ating vlog na ito. I'm gonna do my best dun sa mga next na vlogs natin to document more. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ganap-ganap natin dito. But yeah, thank you so much again for watching. If hindi pa kayo nagsubscribe, then please subscribe. Kung meron kayong mga suggestions pala na pwede kong gawin, nandito ako sa may Makati area, anything, please don't hesitate to let me know doon sa comment section at itatry natin gawin. But yeah, thank you so much again for joining and I'll see you dun sa next na video natin.